Umalingaw-ngaw ang putukan ng baril sa barangay Kanakan, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay, bandang alas 5 ng madaling araw noong November 12. Nakaengkwentro kasi ng AFP at PNP ang nasa 10 miyembro ng grupong sangkot sa kidnapping, extortion at massacre sa bayan noong 2015 at 2016. Natuntun sila habang hinahanap ng mga otoridad ang American citizen na si Elliot Eastman. Dinukot si Eastman sa kanyang bahay sa bayan ng Sibuko sa isinakay sa bangka ng mga suspect noong October 17. Sa naganap ng mga engkwentro, 3 ang napatay. Kinilala silang sina Abdul Sahibad at magkapatid na Fahad at Mursid Ahod. Ayon sa Police Regional Office 9, sangkot ang 3 sa pagkawala ni Eastman. Lahat po ito intelligence-driven at AFP and PNP po ang nagtatrabaho dito. Guided ho tayo sa mga information na natatanggap ho natin. Nakukonsider ho natin persons of interest po silang 3. Maliban sa 3 nasawi, may ilang larawan ng bangkay na kumakalat online. Pero ayon sa tagapagsalita ng PRO 9, patuloy pa ang clearing operation sa lugar para malaman kung may iba pa bang nasawi. For now, wala pa tayong proof of life. Marami tayong mga leads at yun yung sabi ko ho sa kanina, intelligence-driven yung mga operations ho natin. Continuous po yung hot pursuit natin dito sa mga suspects. Patuloy pa rin ang hot pursuit operation para matunto ng iba pang miyembro ng Kidnap for Ransom Group at para magkaroon din ng linaw sa lagay ng nawawalang Amerikanong si Elliot Eastman. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Surfing ang hilig ng self-taught engineer na si Kix Menjola. Dahil nga rito, nagkaroon sila ng ideyang gumawa ng remote-operated rescue power board. Ang gamit nila rito, paddleboard, waterproof box at ilang mga baterya. Simple mang tingnan, magagamit naman daw ito sa oras ng kalamidad. Anywhere na mga malalakas ang alon, malalakas ang current, nag-rely lang tayo sa power ng lifeguard. Kulang yun. So, kaya kami gumawa din ng ganito para makatulong talaga. Hindi lang sa nalulunod, pati sa mga lifeguard. Kaya raw nitong magkarga ng hanggang 150 kilos ang bigat at humarurot ng hanggang triple sa bilis ng isang swimmer. Kaya angkop daw kahit malakas ang agos ng tubig. Kung hindi naman pang rescue, pwedeng rin daw itong recreational activity. Actually, nagpa-build yung may-ari ng resort, tiga Dumaguete siya. Gagamitin niya para dun sa resort niya. So gagamitin niya pang rescue and at the same time, gagamitin niya pang recreational. Marami na raw local government units at mga resorts sa iba't ibang probinsya ang nagbigay ng interes dito. Pero aminado siyang kinakailangan pa ng mas malaking pondo para sa mass production. Sa hilig din naman niyang mag-invent, hindi raw ito ang unang beses na nakagawa siya ng mga imbensyon. Sumikat na rin siya noon dahil sa ginawa niyang hoverboard. At sa dami nga ng kanyang napagdaanan, ang aral na natutunan niya. So maglalagay kami ng isa pa dito. All my ideas, it never comes from a single point eh. Parang I might be doing something and then it opens another idea. Tulad ni Kik, sana ay makagawa tayo ng mga bagay na makatutulong hindi lamang para sa sarili, kundi pati na rin sa ating kapwa. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Sa unang tingin, akalain ng isang malaki itlog ito. Pero mga paps, ito ang tinatawag na asintibuhok na ginagawa sa Bohol at matatagpuan lamang dito sa Pilipinas. Sikat ito dahil sa kakaibang lasa at anyo nito. Hindi biro ang proseso ng paggawa nito na umaabot ng 4 na buwan. Ang bunot ng nyug pa lang kasi na ginagamit dito, kailangan ibabad ng 3 buwan sa seawater. Saka ito hahatiin at papaapuyan. Ang abo mula rito ang ihahalo sa brine bago lutuin. Dahil sa matrabahong proseso, halos wala na raw nais magpatuloy ng tradisyon. Kulang-kulang 10 na lang daw ang gumagawa ng asintibuhok sa Bohol, kabilang sina Father Chris Manungas. Katuwang din ang ilang pa nilang kaanak na si Nestor Manungas na nangangasiwa sa kanilang asinan. So in 2010, we created, I built the asinan, rebuilt the asinan with my siblings, and then with Rinante, the son of Nestor. That started the revival of asintibuhok. Para kina Father Chris, marami mang pagsubok sa paggawa ng asintibuhok. Hindi nila ito kayang talikuran dahil pamana na ito ng kanilang mga ninuno. They were just laughing at me and saying, no, we don't want to work on that again. It is very hard work. So they prefer to go to
other provinces. Sa ngayon, kada batch ay nakakagawa sila ng hanggang 200 piraso ng asintibuhok na naibebenta ng 800 pesos kada piraso. May pagka-smoky ang lasa at distinct na aroma ang asintibuhok. The asintibok is not iodized. It cannot be iodized. Patok ito sa mga chef at influencers na nakakatulong sa industriya ng pag-aasin sa bansa. May mga taga-ibang bansa ring interesado sa asintibuhok. The good thing which is happening right now is maraming mga chef na gumamit. It really helped when there are people who bring it to public. Hindi lang daw pera ang dahilan kung bakit may ilang patuloy na gumagawa ng asintibuhok. Mas mahalaga raw ang pagpapanatili ng tradisyon na minana mula sa kanilang mga ninuno. Bob Algerno, Ivan Taringki po, hatid ang buka ng balita.